We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while, you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear, not feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. All the while, you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain reminds this heart that this is not home. It's not home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointments or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy? What if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? Hello po mga kapatid sa buong mundo, sa iba't ibang panig ng mundo, sa lahat ng sulok ng Pilipinas, mga kapatid. Magandang hapon po, magandang gabi, magandang umaga, anumang oras na nakakarating at makakarating sa inyong mga dako ang video po na ito, dahil alam ko naman na maraming nanonood na closeted na ayaw pong manood sa live ko dahil maano po sila, mapipinpoint po sila. And
just yesterday mga kapatid, kagaya po ng pinost ko, meron na namang doctors abroad na nag-exit. Ngayon, tinawagan pa daw ni Mel Magdaraog, Brad Mel. Nakakaano naman kayo, nakakaawa naman kayo. Kayo pa ngayon yung nagmamakaawa na magbalik loob ang mga kapatid. Bakit? Bakit lumalayas ang mga kapatid sa iglesia? Na sabi nga nung kapatid na doktor, nalulungkot po ako bro, sabi niya sa totoo lang. Hindi po madali on my part na mag-exit. Kasi po, nakabuo na po ako ng pamilya, nakabuo na ako ng network sa iglesia. Kaya masakit po para sa akin on my part. Kaya lang po, sabi niya ganyan. Hindi ko na rin po kasi matiis yung pong panggagago ni kuya sa kapatiran. Biruin mo, sasabi tapos susugsugan pa ni Brad Josel at saka ni Brad Rodel na ang ganda-ganda po kuya, ngayon ko lang po narinig, bagong-bago po. Yun. Kaya sabi ko nga po, lalong tumitibay mga kapatid. Doon po sa mga nag-hesitate pa. Hesitant pa sa kanilang mga puso na dito na lang muna ako. Mag-i-stay na lang muna ako dito kasi wala naman akong pupuntahan. Regarding po dyan saan kayo pupunta kung aalis kayo dito? Mga kapatid, nung umalis tayo sa kani-kanya nating mga reliyong pinanggalingan, expected po ba natin na ito pong relihiyon na pinuntahan po natin ay niloloko lang po pala tayo? Meron nga akong kausap na sabi kong ganyan. Kapatid, sabi ko, hindi ko alam kung pwede ko siyang pangalanan, pero taga North America siya, taga Canada. Ay, nanonood pala si si Mother Popot Manimbo, nasa bakasyon to sa around the world, mag-around the world tong si Mother Popot Manimbo, na kilalang kilala ni Brother Danny Nabales. Ayan. Ayun. Sabi ko, ang tagal kasi naming magkausap nung kapatid. Tapos, alam nyo po ba, si ganito po, Exeter na rin. Ha, kilala ko to. Sabi ko, worker to sa US. Opo, Exeter na po siya. Kapatid po siya ni Kilala ko sila. Sabi ko kasi nadistino ako sa lokal nila back then when I was in the Philippines. Sabi ko ganyan. Particularly, hindi naman nila alam. Particularly sa lokal ng Cubao, Aurora. Ayun. Hello, Sis Baby Gaser. Ito, nanay ko tong si Sis Baby Gaser. Alam ni Sis Baby Gaser na hindi ako masamang tao. And Sis Baby, namimiss na kita. Sana ingatan ka palagi ng Panginoon at tuloy lang ang laban. Siyempre naman, pag may time din, lang abangers tayo ng live ng prodigal son ko. Ayun, sabi ni Sister Fatima Ross Matyong, hello po bro. Sabi ni Sister Fatima Ross Matyong, saglit lang, magbabackread ako, baka meron akong makaligtaan, meron magtampo. Ayun, sabi ni Brother Ronnie Kipoy de Rosario, syempre nandyan na din si Sister Maricel de Rosario na kanyang kabiyak ng puso. Brother, sabi niya, sabi ni Brother Ronnie Kipoy, ang ganda ng awit, tumatago sa puso. Hindi gaya nung mahal na kuya. Ay nako. Sabi ni Sister Elizabeth Caballo, heart sign. Ayan, regarding sa heart sign pala, anong nangyayari sa inyo? Daniel Rason, mga kapatid, anong nangyayari ngayon sa inyo? Hindi pa ba kayo hindi pa ba kayo nagtataka bakit merong pag-ibig, ginawa ninyong katatawanan ng mga kapatid. Daniel Rason, what is happening with you? Tingnan mo yung mukha mo. Ay, merong pinost si Arlene Rason sa
sa kanyang Instagram. Hindi niya alam na naka-follow pa ako doon sa Instagram account niya. Kaya nakikita ko yung post niya. Madalang lang kasi ako mag ng Instagram, mag-open ng Instagram. Yun nakita ko. Mukha ng kulangot. Kasi bakit pa kasi kayo gumagamit ng Remini na app? Opo, gumagamit po ng Remini na app si Arlene Rason para kuminis, pinakikinis ang pinagaganda ang ulat. Yan. 'Di ba? Yan, tingnan ninyo, mukha kayong kulangot na na nilamutak ng 10 unggoy na lasing. Pag-ibig, ginawa yung kengkoy ang mga kapatid. Biro mo mga doktor ay naku. Kaya nga yung mga kapatid na mga doctors, mga professionals, nag-aalisa na dyan. Bakit? Ginagawa niyo silang mga kengkoy. Wala kayong mababasang ganyan sa Biblia na pinagawa ng mga apostol na pag-ibig. Ay naku. Yun, ko lang kasi naisingit ko buti heart sign si Elizabeth Caballo. Ito si Elizabeth Caballo, sabi niya ganyan. Una kong nakausap, nag-message sa akin si Brad Eric Caballo. Brad, meron ka bang Viber? Doon tayo mag-usap kasi baka mabasa ni sister kasi closet na ako. Si sister, pa siya, panatiko. Nag-usap kami. Abang nag-uusap kami dun sa Viber, nag-message itong si Sis Beth sa akin, si Elizabeth Caballo. Brad Badong, exit na po ako, sabi ganyan. 3 araw pa lang po ako nanonood ng mga video nyo. Nag-exit na po ako. Bakit ko po ginagawa ito mga kapatid? Ito pong pagla-live. Para po ba manira? Para po ba akayin kayo? Meron pong ipinupukol na mga allegation sa akin na magtatayo daw po ako ng relihiyon. Mga kapatid, nakikita niyo po ba akong naghahawak ng Biblia? Hindi po. Meron nga akong ka-call nung 3 days ago, if I'm not mistaken, taga Canada. Sabi niya, alam mo Brad, sa totoo lang, hindi naman po sa pagmamayabang. Sabi niya, ang dami ko na pong napa-exit dahil sa mga video mo. Kaya shoutout sa'yo kapatid. Wala naman po akong intention na ganyan mga kapatid. Ang intention ko lang po is, sabi ng Biblia, sa nakakaalam nga ng paggawa na mabuti at ito'y hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Alam ko po na niloloko na lang po kayo. Hindi pa po ako kikibo, mga kapatid. Sis Luz, Sis Baby de Jesus, alam na alam nyo yan na niloloko na lang kayo ni Daniel Rason. Hindi pa ba kayo kikibo? Mananatili ba kayo dyan dahil sa pakinabang? Ay, ako, sukdulang mamatay na ako kesa ipagpalit ko ang kaluluwa ko kapalit ng sustento. Mga kapatid, nilayasan ko ang pamilya ko noong sumampalataya ako sa iglesia na yan. Alam nila yan. Dinisregard ko ang pamilya ko. Tapos, kaya ako, somehow, I have many regrets in life dahil dinisregard ko yung family ko. All the while, akala ko, totoo yan. Pero, alam nyo mga kapatid, ang totoong relihiyon, hindi ka padidistansyahin sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong mga pamilya, sa iyong lalong-lalo na, primarily, mostly, first and foremost, yung mga magulang na kumupkup sa'yo. Sabi ni Brother Emil Domingo, good day everyone, happy first SPBB, happy first day SPBB siguro to. Pajubaru na, sabi ni Brother Ronnie Kipoy de Rosario. Ayun, sabi ni Brother Brian R. Carion, ay oo, kalokal namin yan si Sis Baby Gaser. Pa-shoutout po ako sa kanya. Ayan, sabi ni Brad Brian Carion. Sabi ni Justine Timber, taga Australia. Si Brother Justine Timber. Magandang gabi, magandang araw sa lahat, sabi ni Brother Rynel Andres.
Sabi ni Sister Shirley Apostol, good PM bro. Sabi ni Brother Jesse Timber, nasa daliri lang po ang pag-ibig nila kasi. Totoo yan. Nasa daliri lang yung pag-ibig nila. Wala sa puso. Nasa nguso. Yan. Kaya, Brother Del, tingnan ninyo, napapahiya kayo. Biro nyo, Brad Mel magdaraog. Tatawagan mo yung kapatid na sasabihin mo na paninira lang po yung kumakalat na napapanood nyo sa video, sa social media. So ngayon, Brad Mel, tingnan ninyo ha. Nakakahiya kayo. Pero mong mga doktor, mga professionals, naniniwala kay Badong. Di naman nila ako kilala. Sino ba si Badong para paniwalaan nila? Pero napapahiya kayo ngayon. Daniel Rason, paano yan? Asarin pa natin si Daniel Rason. Kasi madaling maasar yan si Daniel Rason. Tingnan ninyo, mukha na siyang kulangot. Ayaw kasi ni Daniel Rason na pinipintasan siya, na kinikriticize siya. Kasi nga po, narcissistic siya. Yung mga narcissistic, ayaw nila na pinipintasan. Kaya tingnan mo, Daniel Rason, mukha kang kulangot. Considering the fact na punong-puno ka ng vitamins, sagana ka sa pampapa-beauty. Ito si Badong, naku, tulog lang. Tapos yung tulog pa ni Badong ay kakapiranggot. Nangaasar lang po mga kapatid, katuwaan lang. Sabi ni Sister Bebs Candado Godelusaw, good evening po, Brad J.R. Badong. Good evening po, Sister. Sabi ni Brad Romeo Valdez, magandang gabi, Brad J.R. Badong. Sabi ni Brother Ronnie Kipo de Rosario, parang tanga nga po dun sa pag-ibig nila na yun. Pakibati po si Sis Maricel at pamangkin niyang si Coco. Hello, Sister Maricel, at sa iyong pamangkin na si Coco Martin. Sabi ni Brother Eric Caballo Montes Eric, good morning, Kuya J.R. Badong. Naku, hindi po ako kuya. Si Kuya Daniel lang po yung kuya. Ay, ate pala siya. Ay! Sabi ni Sis Elizabeth Caballo, nawala na ang mga lalaki daw sa pananampalataya. Tatapang magsalita dati nung buhay pa si EFS. Ngayon, urong ang bayag. Nasaan kayo? Ba't di ka magpakalalaki? Daniel Rason. Ilang araw na yung hamon ko sa'yo. Sis Beth, ilang araw na po yung hamon ko na pinost nyo? Ilang araw na yun? Hanggang ngayon, hindi ka pa sumasagot, Daniel Rason. Ay, naku. Ang tawag dyan sa salitang pangbatas is prima facie. Yun. Prima facie po ang tawag doon. Sa colloquial na pananalita, silence means yes. Sabi ni Caballo Montes Eric, happy SPBB, samahang plastic banal-banalan. Ay nako, in fairness naman mga kapatid, marami po tayong mga kapatid na mabubuti. Magaganda yung kanilang mga puso. Kaya nga po siguro naloko tayo dahil mabubuti yung kalooban natin. Sabi ni Brother Caballo Montes Eric, grabe, ang itsura ni Daniel Rason today mukhang stress na stress. Tama si Badong, mukha siyang kulangot. Ang pangit. Ang pangit niya now, hindi na tulad ng dati. Ay, nakakatawa yung mga comment nyo. Ayun po mga kapatid. Tapos biruin mo, yung kapatid sa Singapore, binigyan nyo ng 200 Singapore dollar. Tapos, ini-encourage nyo na videohan. Anong magagawa ng 200 SGD? Ilang lang yun? Ilang chicken rice lang yun? Ang chip-chip nyo namang tumulong, Daniel Rason. Kung hindi ko pa alam na hindi namang galing sa bulsa mo yun, Daniel Rason.
Eh di napapahiya kayo ngayon. Tapos, ito pa mga kapatid. Ngayon po mga kapatid, hindi na po nila inilalagay, itinitext yung mga tulungan. Itinatawag na po nila. Kasi natatakot po sila. Resi Reyes, di takot na takot ka na. Takot na takot ka na may mag-report kay Badong at ipopost ni Badong sa social media. Di natatakot kayo ngayon. Eh, kala ko ba sa Diyos kayo? Ganyan ba ang Diyos ninyo? Pipitsuging Diyos ang Diyos ninyo. Uy! Akala ninyo natatakot ako sa Diyos nyo? Yung Diyos nyo, Diyos ng sanlibutan, si Lucifer. Hindi naman ako natatakot. Kaya, yan, mga ministro kayo ni Satanas. Nasa Biblia naman yun eh. Mga ministro kayo ni Satanas. Resti Reyes, ang kapal ng pagmumukha mo ha. Biro mo naka-auto debit yung yung bayad ng sasakyan at bahay. Naka-auto debit sa lokal. Hindi ba makakapal ang pagmumukha ninyo? Magagamit nyo pa ba yung talata na hindi namin inapi ang sinuman? Hindi namin, ang hinahanap namin ay hindi ang sa inyo, kundi kayo. Masasabi nyo pa ba yan? Mababasa nyo pa ba yung talata na yan? Ay, naku. Naku. Sabi ni kailan ba pumogi ang palakang etchusero? Ay, naku. Every time na umentrada talaga to si Popot Manimbo, naku, pamatay ang entrada niya. Kailan ba pumogi ang etchusero, ang palakang etchusero na yan? Ay, naku. Manggagalaiti na naman ito sa galit itong si Bobonjing, si Daniel Rason. Ayan. To all our fellow Filipino na nasa industriya kung saan kabilang si Daniel Rason. Nakikita nyo po ngayon, lalong-lalo na doon sa mga sa management ng GMA7 and sa management ng Sofitel Philippine Plaza. Ito po yung pong nagpapaboycott sa inyo before. Nakakarma na po siya. Biruin mo, Daniel Rason, ang dami-daming tinutulungan na mga empleyado itong GMA7 at saka itong Sofitel Philippine Plaza na well compensated ang kanilang mga empleyado. Samantalang ikaw, Daniel Rason, ultimong janitor mo, hindi mo kayang paswelduhin ng nararapat. Tapos ipapaboycott mo itong GMA7 at Philippine Sofitel Plaza? Ang kapal ng pagmumukha mo, Daniel Rason. Ngayon nakarma ka. Bakit? Ayan, pabagsak na ang imperyo ni Pacifica Palaypay. Pabagsak na ang imperyo ni Daniel Rason. Bakit, mga kapatid? Naku, ang dami na pong namumulat ngayon na hindi na po nagsisipag-abuloy. Ngayon, meron pa kayong 2 buwang utang sa lokal ng Sydney, Australia. Tama ba, Resi Reyes? Updated si Badong, no? Di nyo alam kung kanino nanggagaling yung mga information. Di mo alam, katabi mo lang yung nagbibigay ng information sa akin. Sabi ni Justin Timber, meron pa rin po dito sa Melbourne Project 6M ng lokal. 55 na ang nag-pledge na tutuwang. Pero may couple po sa listahan. Ayun. Meron pa rin naman pala daw na tumutulong. Ayan. Bukas makalawa, yung mga nagpe-pledge na yan, matatauhan na din na yung bang miyembro ng royal family ay tumutulong
Tumutulong sila, nag-aabuloy sila, pakitang tao. Bakit? Kasi sa kanila din naman napupunta ang abuluyan ng kapatiran. Hindi nyo po ba na yon mga kapatid? Hindi nyo po ba naiisip yon? Yung abuluyan ng kapatiran ang nakikinabang yung Royal True Orange family. Kagabi pala na naginip ako. Yung mga mansion sa mga mansion sa Brazil. Sa pa lang po sa premier pa lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Tapos, meron pong 9 na lote or 10 lote sa Jurere Premier. Bukod pa po yung Jurere International. Sa Jurere International, ilan ba yung bahay doon? 1, 2, 3, 4. 5 yata yung bahay o 6 yung bahay. Tapos yung pang yung pang mga pwesto sa Jurere International na ginawang restaurant. Napakarami po nilang property. Tapos kaya pala itong Royal True Orange family, pagka nakita nila yung mga sasakyan, mga bahay ng mga kapatid, sasabihin nila, nag-aabuloy kaya yan. Biruin mo? Ganun yung sinasabi nila kaagad sa mga kapatid. Baka nga Naku, tumali ka Sabi ni Papa Baliba, baka nga transplant na niya yung mga mata niyang mukhang palaka na nakaluwa. Ay, nako. Si Popo talaga. Sabi ni ni Caballo Monteseri, may nepo babies din pala sa MCGI. Ang luluho ng mga nepo babies, milyones ang mga motor at sasakyan. Samantalang yung mga kapatid, hirap na hirap sa pagbibigay ng pera. Correct. Totoo yan mga kapatid. Maraming nepo babies dyan sa MCGI. Na naginip nga din ako. Balak daw ako haranahin ng mga delulu. Sumigaw ako, sabi ko, lumayas kayo, paggising ko, para akong binangungot. Sabi ni Brad Arnold Torres, hindi ba kinikilabutan yung mga yan? Abulo yan, nilalamon nila. Correct. Sabi ni Sis Nikki. Tapos, miyembro tiis daw. Meron nga po, 1K daw po. Kada buwan, sabi ng isang closet. Tapos, miyembro, tiis daw. Meron nga po. Ay, mahina pa yung 1K kada buwan. Ako, merong ang kapatid sa Pampanga, yung nag-exit. Mag-abulo yan, 30,000. Meron nga ang kapatid sa somewhere in South. Yan, sabihin ko na lang somewhere in South. Kung mag-abulo yan, ako, milyon. Isang iyak ni Bes, 3 million. Iiyak ulit si Bes, magbibigay ng property. Nasaan yung mga property binigay ng mga kapatid? Di kayo ngayon yung meron nga pinapabenta sa akin si nung siguro 2 years ago nang nasa kanila ako bago ako umalis ng bansa. Meron pinapabenta si Kuala Lumpur, si Betrason. Yung property nila sa San Pablo, Laguna. Yun. Binebenta nila kay kasing pangalan nitong si Brad yung mayamang kapatid sa Laguna na ang negosyo nila is gumagawa ng poso, nagdi-drill ng well. Nakalimutan ko lang yung anak, meron silang kaisa-isang anak, yung dating pianista, naging pianista ni Bes bago mamatay. Sabi, ang kuripot naman ng mga yun, ayaw pang bilhin. Wala namang dami naman nilang pera. Mga kapatid, pera lang po ang habol
ng royal family sa inyo. Yan po ang totoo. Ngayon, kung ayaw nyo pong maniwala sa akin, hindi ko na po problema yun, mga kapatid. Nakita nyo naman po, ipinain ko yung buhay ko para matauhan po kayong lahat. Ngayon, kung ayaw nyo pa rin pong maniwala, hindi po si Ramon Lorico. Hindi naman, kailan lang naman yumaman si Ramon Lorico. Kabatch ko yan si Ramon Lorico sa seminar. Nakalimutan ko yung yung anak nila kamukha ni Vico Soto. Parehong negosyo ni DSR at best si DSR sobrang manunubo sa mga negosyo sa MCGI, tapos si Best Naku, nakakatawa yung comment mo, Brad Eric Caballo. Ayan, nandiyan si Brad Gilby, si Brad Ron, ayun. Si Ron ba yung pianista? Opo, tama. Si Brad Ron, Joso. Tama, Joso. Yun, ganyan po kasi yung mga magulang ni Danya Rason. Pagka po meron silang gusto sa'yo na pakinabang, hindi po nila nakuha, scratch ka na po sa kanila. Sabi ni Justiny Timber, sa Sydney daw merong kapatid na nag-aabuloy isang buwang sweldo niya. Ang madalas na itutulong niya approximately 3,000 Australian dollar. Ngayon hindi na nagbibigay. Tingnan niyo po, mga kapatid. Yun lang, magjo-join si Brad Gilby. Yan, adding na si Brother Gilby Arandela. Good morning. Hello, Brother Gilby. Pareho tayo naka-sweatshirt. Malamig kahit nasa bahay malamig, hindi pa kami nagte-turn on ng heater. Ayan, kumusta, Brad Gilby? Happy SPBB! Happy SBBB, basta kami masaya dito. Lang yun. Masaya tayo, hindi na tayo napupuyat sa walang kakwenta-kwentang paksa na paulit-ulit. Oo, tapos pagdating mo naman dun sa venue, parang aburido ka rin, di ba? Oo, nakausap ko pala nung nakaraan si sister, yung sinabi kong nag-message sa akin. Naku, ang haba ng usapan namin. Tapos, alam niyo po ba si Exeter na rin. Sabi, kilala ko ito, manggagawa ito sa US. Hindi ba yan yung sinasabi kong sa California? Hindi, yung tiktik. Hindi. Iba. Hindi, iba. Hi, Sis Popot. How are you? Ayan. Tapos Brad Gilby. Kahapon yung post ko, 'di ba, yung doktor na nag-exit. Biro mo, tinawagan pa daw siya ni Brad Mel Magdaraog. Hindi na kita naabutan nag-start pero alam mo ba yung sinabi yung taga-Australia na auto-debit yung sasakyan ni Oo, nabanggit ko. Diba? Nabanggit ko yun, naka-auto-debit pala. Grabe daig pa ang mga Nepo babies. Diba? Parang may mga patago. Naka-auto-debit. Parang merong patago, ginagatasan ng mga kapatid. Pretty and fine, brother, sabi ni Sis Popot. Shout out sa inyo lahat, nakita mga ko yung video niya, Nakita ko yung video niya, sumasayaw sa naka-cruise, nasa barko yata sila. Sino po? Si Popot Manimbo. Ay, oo. Kasi baka sila, baka nag-island. Meron island kasi hopping. Meron ditong Vancouver plus Vancouver Island. So sasakay ka ng barko, isasakay mo yung sasakyan mo mismo sa barko, ipapasok mo.
Tapos Mm. nandun ka sa Victoria, sa Vancouver Island. Kaya Mm. hindi ko alam kung ganyan yun yung ginawa ni Sis Popot. Iano natin, i-shoutout natin si Brad Ray Barcelona. Ito, matandang kapatid din to. Nakita ko nag-heart siya. Mm. Ano na to, 30 years, may na yata ang kapatid itong si Brad Ray Barcelona. Oo. Ano ito, Diakono siya dati. Ray Barcelona. Mm. Parang yung case mo, Brad Gilby, parang kay Brad Ray Barcelona. Ikaw yung unang nag-exit. Pinabayaan lang yung ano, yung asawa. Ah. Oo, gano'n naman talaga. Maski naman dito eh, gano'ng kaso, no. Ang ano ko nga dito, ang napapansin namin ngayon, yung mga panatiko, hindi pare-parehas yung ano nila, yung trato nila sa mga exiter. Siguro Mm. makaka-relate din yung mga ibang kapatid na exit sa ibang lugar. Halimbawa kasi dito, may sumusunod dito na sinasabi nila na, sabi kasi ni kuya, basta may laban ka na sa aral o may laban ka na sa iglesia, bawal ka na namin kausapin. So hindi ka na naibablock ka na namin, di ba? So yung mga ibang exeter naman, meron namang ibang panatiko, sorry, halimbawa meron dito nagtitinda ng online ng mga pagkain like siomai, Mm. etc., ganyan-ganyan. So ngayon, yung mga parokyano naman nila, exeter. Pinupuntahan pa nila at binabahay-bahay pa nila at dinadalan pa ng paninda nila. So makakausap nyo, 'di ba? So ano yung paano kayo makakasunod sa sinasabi ng puno nyo na wag nyo nang kausapin kasi basta may makita kayong hindi nyo kadiwa, wag nyo nang kausapin. Ni Exeter yan eh. Anong pagkakaiba namin bilang Exeter? Ako, yung asawa ko at yung iba na hindi naman bumibili sa inyo ng siopaw o ng siomai. 'Di ba? Hindi ano 'no, parang yun nga yung double standard nila 'no. Kung may Mm. pakinabang din 'tong mga 'to, bebentahan din, 'di ba? Mm. Eh, ang Exactly. bili ang bilin sa inyo, 'wag niyo na ngang kausapin pero binabahay-bahay niyo pa, 'di ba? Mm. Tapos meron pa dito na ano, na kukuha na siya ng bahay, mag-a-acquire na siya ng bahay dito, ng property. So ngayon yung, siguro parang may ni-remodel dun sa basement para maging basement suite. Pilipino yung nag-ano, Pilipino yung nag-ano sa baba, yung gumawa, yung contractor, Pilipino. So ngayon may video siya, etc. Ganito. Ngayon, nung nabibidyohan yung mga panatiko doon, sabi nung contractor na kakilala nung isang exeter, dinecline yung bahay. Bakit? Kasi sabi daw nung mga kapatiran na kasama niya, wag daw dahil kapitbahay kayo, exeter. 'Di ba kumbaga yung mga kapatiran nyo ba ang titira diyan sa bahay? Eh gustong-gusto na nung babaeng kapatid. Tapos yung nagpasok sa'yo na trabaho, na babaeng kapatid na bibili sana ng bahay, ang nagpasok sa'yo sa trabaho, yung kapitbahay mo rin na exeter. Actually gusto na nung mag-asawa kaso, natangay sila nitong mga to na, hindi, wag dyan kasi kakilala nyo tong si kapitbahay nyo pa. Maganda na yung unit, basement suite, so ibig sabihin, pwede ka nang magpaupa sa baba, gawin mo na siyang pagkakitaan, 'di ba? Meron ka yung mauupa sa may access na ibang pinto, hindi na dadaan sa iyo. Sabi ko maganda na yung unit, bakit kayo magpapadala diyan tapos hindi nyo alam, 'di ba? Ang pinanghahawakan natin, hindi natin alam may lalabas ang bukas kung umexit kayo. Mhm. Correct. Yan buyo-buyo sila, buyo-buyo na. Hindi, wag daw ganyan, wag kang kumuha niyan. O, 'di ba? Ano? Actually, Brad Gilby, yan nga yung nagiging problema eh. Mga kapatid, huwag kayong magpapatangay sa pananakot nila na, ay, lumaban na yan, may impyerno na yan, mga kapatid. Lawakan nyo lang po ang inyong kaisipan at pangunawa. Ang Diyos po, hindi po makitid ang kaisipan, mga kapatid. Sabi nga po ng Biblia, di ba, sa unang Timoteo 2:4, siya may ibig lahat ng tao maligtas. Ngayon, paano po ba natin masasabi na ang isang tao ay lumalaban sa Diyos? Itong mga to,
Pero yung mga Exeter na to, gumagawa pa rin na mabuti na isinulat ng Diyos sa puso ng bawat tao. Meron ka nakitang nakitang pulubi, lumapit sa'yo, hindi man lumapit sa'yo, nakita mo lang sa kalsada, binigyan mo. Ito ba yung mga At kami, wag nyo kaming sasabihan na hindi kami gumagawa ng mabuti. Gumagawa kami ng mabuti, hindi lang namin ipinapakita dahil ayaw ng Biblia. Nakasulat yan sa Mateo 6:1-2, pagka ikaw ay maglilimos, huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo. Ayun. Alam mo ba, Brad Gilby, merong Exeter dyan sa Canada na sinabihan daw siya ng tatay niya, wag kang manonood kay Badong kasi yan, demonyo yan, etc. etc. Tapos, Papa, manood ka, Mama, manood ka kasi mali mo, totoo pala yung sinasabi, di ba? Wala namang isang beses lang daw siya nanood. Walang yung MCGI pala na yan. Niloko lang pala tayo. Oh. Maraming dito. Niya na yung MCGI. Maraming ganun dito. Maraming closet dito. Ang isang magiging access na lang nila para, ang magiging gateway nila para makapag-exit. Ang sa tingin ko, yung makaalis sila sa lugar na to. Once na mag-move yan sa ibang province, sa ibang city, wala na yan. Yan na lang inaantay ng mga yan eh. Kasi dito uso yan eh. Uso yung lilipat-lipat ka. Permanent address dito eh. So yan mga nakita ko, narinig ko sa kanila na pag ako lumipat ng ng ibang lugar. Ganun yung mga sinasabi nila. Tapos yung si Ron, kasama namin dito yun. Si Ron Joso. Naku. Oo, kasama. Maganda trabaho nun dito. Iniwan lang niya. Nasa airport yan. Kahit hindi naman magtrabaho yun, milyonaryo yung pamilya nun. Uniko iho yun. Kaya pala nagsettle na dyan nung kahit hindi magtrabaho yun, milyonaryo yung parents nun. Sa kanila nga binebenta ni Betrason yung property ni La Betrason sa San Pablo, Laguna. Kaya lang ayaw yata nung family ni yung parents ni Bradron Joso. Sabi niya kuripot naman ng mga yan. Aanin ba nila yung pera? Kung kaisa isang anak nila mamamatay na. Bakit naman? Kasi may sakit si Bradron Joso, cancer din. Ganun. Kaya tingnan niyo, pinapanalangin pa nila na mamatay yung kapwa nila tao. Mabait yan yung mag-asawa. Mabait sila mabait yung mag-asawa. Si Jobel Joso. Sumasayaw pa dito yan noon eh. Kasama ng mga tapos. Alam ko, isa si Sis Jobel sa mga kinasangkapan ni Betrason sa pagpapa 5-6 sa Brazil. Kasi nagpapa 5-6 itong nanay ni Daniel Rason. Bawal yun, di ba? Oo, bawal yan. Bawal pero nagpapa 5-6 yun. Lahat na Ayaw lang. niya lang ipasabi na sa kanya galing yung pera, pero nagpapa 5-6 siya. Siyempre na naman, mayroon ka ng may captive ka na, di ba? May captive market, yes. Captive market mo, hindi pwedeng hindi ka bayaran kasi ang utos sa kanila, ang umihira, hindi nagsasauli, masamang tao. Tama yun kasi kung merong mga dyan, kung merong mga commitment or pa-target, di hiram ka dun. Kasi merong ganyan dito nangyari, yung hospital na di umano pinag-ambaga namin dito, 1,000 Canadian dollar yan kami. Dito sa North Tapos ang nangyari diyan ito nga lang yung hindi ko naiwasan na hindi maibaba kasi galing talaga sa taas yan eh. Pero kung ako lang, hindi ko ibababa yan sa mga kagrupo ko yan eh. Sa mga kagrupo ko. So ngayon, binabaan kami ng 1,000 each ang commitment namin dyan para once and for all matapos yung hospital na yan. So ngayon, sa mga hindi makakakaya, anong meron? Meron tayong hihiraman nandun sa isang city. Ganito lang ang tubo. Grabe. Puntahan yung mga ibang kapatid doon. Tapos yung isang humahagulgol na kumausap sa'yo,
yung babae. Yung asawa niya, kagrupo ko yun. So, ang ano niya, ang sabi niya sa akin, sige bro, di commit siya. Tapos, yung isang kagrupo ko si Brad Chris, di ba? Kilala mo naman yun. Bro, wala akong ano, hindi ko kaya, wala akong pera. Ano, ganyan. Sige, kakausapin ko tong isang kapatid na abonohan ka niya, kasi may kakayahan to eh. Abonohan ka niya, magbayad ka na lang sa kanya. Tapos, I'll let you know kung na-process na ibigay ko na dito sa lokal. Yung 1,000 mo. O di, sige. Tapos may nag-alok pala sa kanya na siguro narinig niya sa announcement na meron tayong hihirmang pera. Pero hindi ko inalok yun. Hindi ko inalok. Kasi ang inaalok ko, walang tubo dito sa circle namin na grupo na may kakayahan magpautang sa kanya ng 1,000. O di umuo yung si Brad Chris. Sige, oo. Ano, kausapin mo si Brad. Kinausap ko. So sa madaling salita, inabonohan siya ng isang kapatid, yung asawa ng humahagulgol. Inabonohan siya si Brad Chris 1,000. Bayaran mo na lang Brad Chris, kayo na mag-usap, okay na. So, meron din pala siyang nakausap na may patubuan. Yung patubuan yun, sabi sa kanya, Brad Chris, nakahiram ka na ng 1,000. Dinerecho ko na sa taas, magbayad ka na lang dito sa patubuan. So kami, siguro yung naging na-miss namin doon, communication sa amin tatlo. So ang nangyari kay Brad Chris, hindi niya binabayaran tong kapatid na walang tubo na nagbigay na ng 1,000. Plus, kumuha pa sila uli yung mga nagpa-process niyan dito. Kumuha uli ng 1,000 doon sa patubuan. So di 2,000 na yung naiambag ni Brad Chris. So ngayon, walang sali-salita kasi hindi naman ininingil yung kapatid na kausap ko na mag-aabono kay Brad Chris. Pero si Brad Chris nakatapos na ng bayad dun sa inutang na patubuan. So ngayon, ang nangyari, siguro mga 2 to 3 months uuwi ng Pilipinas yung kapatid. Yung kausap mo, uuwi sila. Sinabihan ako, sabi niya, Brad, yung nahiram na pa-target dun sa na 1,000, kailan kaya maibabalik ni Brad Chris? Kasi pauwi kami ng Philippines. Sabi ko, parang nalaglag ako bigla sa upuan. Tama-tama, nasa STO meeting ako. Nalaglag. Sabi ko, ang tagal na nung hindi pa bayad yun. Sabi ko ganun. Teka, di tinawagan ko si Brad Chris. Usap-usap. Doon ko na-clarify na kumuha na pala si Brad Chris ng 1,000, dinerecho na kung sino man yung nag-process na manggagawa dito, dinerecho na sa taas, binigay na. So, ang main point ko, naka 2,000 kayo. In good faith, sana sinabi nyo na kay Brad Chris, dinecline nyo yung galing dito sa nagpautang na kagrupo ko. Na hindi na namin kukunin yung binibigay nito kasi nakakuha na kami ng patubuan para kay Brad Chris. So ngayon, tama-tama, nasa meeting ako. Siningit ko, sabi ko, ano nang nangyari dito? Nilabas ko yung story. Sabi niya, ay, sige, ibabalik namin. So kung hindi kami nagsalita, hindi nyo ibabalik, ang tagal na, almost a year na. Yung pera na yon. Diba? Sabi ko, walang mabuting ulat. Biruin mo na, kumuha na kayo ng patubuan, pinautang pa kayo ng isang kapatid dyan para doon abonohan siya. Wala akong alam. Kayo ang nakakaalam. Diba? Kung meron man kaming hindi pagkakaunawaan doon, meron kaming miscommunication, di dapat kayo na mismo nagsabi in good faith nyo na sinabi nyo na, teka, wag na natin kunin to. It's either yung patubuan o yung galing dito sa isang kapatid na nag-abono. Hindi nyo na kinuha. 1,000 yan eh. Diba? So, nag-ended up sa ganito. After ilang panahon, hindi na matutuloy yung hospital. Asan na yung 1,000? Sino gustong ibabalik ba sa inyo o gusto nyo ba ibalik ba sa inyo? Alam nyo kung ibabalik nyo, ibalik nyo. Correct. Kasi kung may mga kapatid na kagaya niyan, inutang yan, na gusto man kunin, hindi, mahihiya sila kasi ang titignan dyan yung pananampalataya. Di ba? Sasabihin, ganyan pala yung pananampalataya mo, binawi mo. Saan napunta yung 1,000 na
itong ghost project na 'to tapos sabi niyo na hindi na matutuloy, hindi naman binalik. And I don't know kung meron talagang may nabalikan 'yan, may nag-claim na, "Sige, ibalik mo yung 1,000 namin." Wala, eh, basta ang tanong, gusto niyo pa ba ibalik sa inyo kasi hindi na matutuloy yung hospital? Hmm. Kasi kung meron talaga silang pagnanasang ibalik yung pera ng mga kapatid, ba't niyo pa tatanungin yung mga kapatid? 'Di ba? Totoo. Eh, kaso gusto Kasi, nilang ipa-divert sa iba na wala namang oo, ano kung saan niyo dinivert 'yan. siyempre ang kapatid, merong comment si Brad Eric Caballo, sabi niya, ako may sakit ako. Nag-overtime ako ng 2 weeks kahit may sakit ako para lang maibigay sa MCGI hospital na yan. Yun pala, na-scam lang. Nagsisisi ako. Sayang pera ko. Parang ano lang yan ah. Ako ay may lobo, lumipad sa langit, hindi ko na nakita, pumutok na pala, sayang ang pera ko, pambili ng lobo, kung pagkain sana, nabusog pa ako. Sabi ni Brad Eric kasi pagka nagkakausap kami, Tol, wag mong papabayaan yung GERD mo kasi baka magaya ka sa akin. Agapan mo yung GERD mo kasi ako kahit anong gawin ko ngayon kasi nagtitipid ako noon eh. Ngayon, mas mahal yung mga maintenance ko ngayon sa gamot sa GERD ko. Wag mong titipirin yung para sa sarili mo, lalo na para sa health mo. Yun yung lagi naming pag-uusap ni Brad Eric. Tama ba, Brad Eric? Ako ay may lobo. Nakakapanghinayang talaga. So, biruin mo, wala naman, hindi naman na natuloy yung pagbili ng hospital diyan sa Bulacan. Tapos hindi man naibalik. Eh kung sanang kagaya kayo nung kapatid sa France, nung nalaman niya na hindi na natuloy yung pagbili dun sa hospital. Sabi niya doon sa manggagawa, ibalik niyo yung pera ko. Matapang si sis. Ay, nako. Nung kinwento sa akin yung tabang-tawa ako. Sabi ko, ang tapang ni sis. Dito tatanungin ka pa kung gusto mo ipabalik o hindi. Siyempre, sino ba namang on the spot kakausapin kayo na gano'n, o di tatanggi ka ibalik, 'di ba? Para hindi ka mamarkahan na ibang pananampalataya mo. Ang nakasulat sa Biblia, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ngayon ba, mga kapatid, masaya pa ba kayo nagbibigay? O dahil lang sa pamimilit ng mga manggagawa? Bawal po yan, mga kapatid. Sabi ng Biblia, maliwanag. Magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit o dahil sa kinakailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Basahin po ninyo ang inyong mga Biblia, mga kapatid. Huwag po kayong ano ito, kagaya tayo sa panahon ni Rizal na ang Biblia ay libro sikreto. Libro sikreto na ba ang Biblia ngayon, mga kapatid? Kaya mga kapatid, ano po ang Biblia ngayon? Ma-access po natin, mga kapatid, freely ang Bible. Wala ka tayong tangible na Bible. Meron pong Bible online sa cellphone po natin. Basta meron po kayong internet, mga kapatid. Nakasulat po dyan sa Biblia. Magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit o kinakailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Biruin mo, Brad Gilby, ilang linggo nang tinuturo nila ngayon na daw po, ang kasinungalingan ay galing kay Satanas. Pinapalabas nila na tayo ay nagsisinungaling at tayo kay Satanas. Hindi nga eh. Di ba yun nga rin sinasabi ko sa'yo last time na kung nagsisinungaling kami, ipakita nyo yung proof na sinungaling kami. Correct. Di ba? Halimbawa, yung sinasabi na, ang dami nagsasabi na nagtinda kayo ng alak.
ipakita nyo na nung mga previous na video ng salute na walang alak doon, di ba? O walang Area 52. Wala eh. Inunahan nyo ng AI eh. Yun ang laban dati na pag merong paninira, merong proof si Bes na original video versus yung ano, tawag nito, Adulterated video. adulterate video, di ba? No, ganun yung laban. Doon tayo nasanay dati. Kaya itong mga to nagsipag-exit nung nakita yung mga yan. Kasi walang ma-proof eh. Puro salita, puro salita. AI yan, AI. Diba? Eh marami namang magaling na ano eh na tawag dito, IT na mga kapatid na nagsasabi na alam ko ang AI at hindi. Dahil nag-aano ako niyan. Gumagawa ako niyan. Diba? I-ano nyo, huwag nyo lang sabihin sisinungaling. Siyempre paratang din yun, di ba? Yun nga yung ano yun nga yung hindi nila mapamalian, mapasinungalingan. Kaya nga sabi nga ng mga kapatid na lawyers, alam mo Brad Badong, yung hindi nila pagsagot, nangangahulugan niya na silence means yes. Meron kaming term sa law, ang tawag dyan is prima facie. Mukhang baldado ka, Brad Gilby ah. Then yung isang tuhod ko na pagtanong ko doon kasi meron akong everyday ko is yung workout ko sa cardio is burpees, 200 burpees a day. So yung pinaka siguro 190 na yung ko nagagawa ko. Gusto ko na siyang matapos 10 push na lang. Tinalon ko, binirush ko yung 10 kaya napasama yung pagbagsak. Kasi binamadali mo, sino-shortcut mo. Sino-shortcut ko. Parang kusina lang yan, dapat walang shortcut eh. Walang shortcut. lahat made from scratch, walang magic. Baka sabihin ng yan, napalo na. Iba. Kaya meron na ako. Wala namang mintis eh, 'di ba? Sabi nga, 'di ba, nagpapaulan sa mga sumasampalataya at hindi sumasampalataya. Pare-parehas lang yan. Kung yung mga sumasampalataya at kung may mga may exeter, may prone din kami na ma-hold up, syempre kayo rin. 'Di ba? Hindi naman yun. Hindi naman. Ako lalo na, Brad Gilby, napatunayan ko na walang Diyos itong mga to. Nung kinaracter assassinate ako, mas lalo kong napapatunayan ngayon. Bakit? Dahil hindi lang ako ngayon ang nagpapatunay. Nandiyan si Brad Gilby, nandiyan si Mari, yung isa sa aking executive producer na taga Canada. Si si Mari. Sinabi mo sa Canada na. Nasa Canada? Nasa Canada ba siya? Hindi ko alam kung nasa Canada siya eh. Oo, alam ko. Akala ko tinatago mo eh. Hindi ko nga alam kung nasa Canada to eh. Kilala ito ni Nino ba? Mga KNP. Bakulaw. Ni Bakulaw. Nako. Sabi niya ni Mari, sabi niya, may bago ngayon si DSR, kunwari, di niya alam na may area daw. Sabi niya, hayaan nyo na lang sila, ituloy daw. Yung area daw, sinungaling talaga. Sinungaling talaga itong si Daniel Rason. Daniel Rason, meron akong video at picture natin na nasa area 52 tayo. Gago ka bang Daniel Rason ka? Di ba sinakal mo pa nga ako doon sa area 52 na yun? Naku, sinakal ako ni Daniel Rason doon. Talagang yung chinoke ako. Ay naku, itong si Daniel Rason kasi ayaw niyang mag-picture ang mga kapatid. Mapipigil mo pa ba na mag-picture ang mga kapatid? Yan, natatakot ka kasi na mag-leak. Ayan, nag-leak na nga at hindi mo na kayang depensahan yung Area 52. Ang kaya mo na lang sabihin AI, artificial intelligence. Damage control na lang.
Oo, edi sana Damage pinangatawanan control. niya na lang yung artificial intelligence. Meron siyang sinasabi recently, di ba? Na ano kasi, events place. Saan mo ba mahuhuli ang isda? Sa bibig. Sa bibig. Di sa bibig din nauhuli yung sinungaling. Oo. Kasi Tsaka sinungaling talaga itong si Daniel Rason. kaya nga Eh, nung nagpapaksayan makat kita, nung nagpapaksayan tungkol dyan sa area na yan, di ba? Oy, Brother Rodel, nagtitinda ka raw ng alak. Hinarap na niya, nagtitinda ka raw ng alak bago bumaling sa kabila. Sinong lasing ngayon? Dinivert mo Dapat harapin mo. Kumbaga, diversionary tactics na yung ginawa mo. Sinong lasing yun? Sino? Sino yung tutukoy mong lasing? Ba dapat ganon? Oo. Meron ka nang hinarap na nagtitinda ka raw ng alak. Tapusin mo yung sinimulan mo sa kanya. oo. Sinong lasing? Di kayo lasing. Lasing Yeah. literal at saka lasing spiritual. Yun mo, sinong lasing? Di yung anak mong manunubo. Sabi nga ni Brad Eric, parehong manunubo itong si DSR at saka si EPS. Si DSR manunubo sa negosyo. Ito namang si Bes manunubo sa Violet. Loko-loko din to si Brad Eric. Ay, lako. Sige bro, out muna ako Magluluto pa ako ng almusal. Sige, Brad Gilby. I-shoutout mo yung mga closet dyan sa Canada. Marami dyan, alam ko. Shout out sa inyong lahat, lalo na sa mga manonood after ng live. Yun ang gawain nila dito Manonood after ng live. Tapos, paparinggan ako sa Facebook. Matapang lang naman daw ako sa YouTube. So, ibig sabihin, nanonood kayo. Unang-una, alam na alam nyo yung bahay ko. Di ba? Walang hindi nakakaalam ng bahay ko. Alam nyo yung contact ko. Di ba? Hinamon ko nga yung manggagawa nyo dati. Di ba? Yung nagtitinda ng siopaw dyan. Hinamon ko yung manggagawa nyo. Sabi ko, magdebate kami tungkol sa pananampalataya. Walang ibang usapan kundi sa pananampalataya. Walang personal. Alam mo ang sagot sa akin, KNP ka na ngayon, makikipagdebate ka. Sabi ko, hindi ko kailangan maging KNP para makipagdebate. Diba? Kasi gumagapang kayo ng pasulok-sulok Harapin niyo ako. So, kung sinasabi niyo Brad Gilby, ano? sino ba yung Randy dyan? Worker na Randy? Randy, nasa Calgary siya. Nasa Calgary. Ayun, meron siya sinasabi dun sa mga kapatid na Exeter. Yung sa 1,000 taon, sa kanya ako makokonverte. Oo, sinabi niya sa mga exit niyan dito. Sinabi niya. Pero hindi siya umubra doon sa kabataan na kausap niya. Yung nag-message siya last time na kinakamusta ka. Hindi nga siya. Hindi siya nga kabataan umubra. Hindi niya makumbinse yung mga dyan, yung mga kapatid niya. Yun ang feedback sa kanya na medyo tagilid yung na yun. Hindi ako nagsabi kasi hindi ko naman worker yun. Yun. Brad Gilby, ilakad mo lang yan sa sa bote. Napasama bagsak Pero magagaling din to. Sige, lang ako, stay tuned lang ako. Magpe-prepare lang ako ng almusal namin. Ayun, sabi ni Mari, ay nasa Singapore yata. Nagugulan na ako kay Mari, nasa Singapore ba to? Nasa Canada. Sabi niya, may bago ngayon sa Singapore. Pag may kumakausap daw na taliwas sa aral, ipagbigay alam daw sa mga manggagawa. Yun, sabi ni Mari. Ayan. Tsaka na sila ngayon po. Tawag dito. Maingat sila sa Viber. Oo,
hindi na sila ngayon hindi na sila naglalagay ng mga amount ng mga tulungan sa Viber, sa WhatsApp, etc., sa Messenger kasi takot silang ma-report. Kaya nga Takot yung last time na ano dito, 'di ba, yung fundraising, ilang fundraising yung dumaan dito tapos ngayon naniningil yung mga nag-organize na magdala po kayo ng cash sa first day ng SPBB kasi po babayaran na natin yung mga nag-abono, di umano nag-abono dun sa mga fundraising na yun. Mhm. Sabi ko wala na yan, hindi na makaka-recover yan, sabi ko dun sa kausap ko kasi kami dati ang nag-organize niyan. Puhunan namin, plus kukunin pa uli yung puhunan. So ngayon, paano ka uli makakapag-organize ng isa uling fundraising kasi pati puhunan nakuha, di maglilikom uli kayo. Di sana kung ano lang yung naging profit, kunin nyo, tapos gulong yung puhunan, di ba? So Mhm. sabi ko wala na yan, hindi na makaka-recover yan. Ano na yan? Sobrang bagsak ng tulungan nyo kung ano-anong fundraising na lang iniisip nyo. Mhm. Eh, Tama. kina-calculate ko, magkakaraoke night kayo. $30 per song. Naghahanda kayo ng pagkain. Umarkila kayo ng venue. Nag-decorate kayo. Tapos ilan lang yung kapatid ng mga pumunta. Ngayon, sa mga ayaw pumunta, willing kayong sunduin ng DRRT para ka lang makadalo. Mhm. Ayan pa. Meron nag-message sa akin yan, biro mo, para ayaw nilang magbigay ng link. Willing sila doon sa mga malalayo na sunduin yung mga kapatid na ayaw nang dumalo. Hindi, out muna ako bro. At pupwesto na ako sa aking dakong kalalagyan, yung kusina. Sige bro, ingat Sige. ka sa pagluluto, baka matapilok ka. Bye-bye. Bye-bye, Brad Gilby. Ayan po si Brad Gilby na Arandela na isang group servant at pioneer na kapatid sa Canada. I-ano muna natin siya. I-change muna natin siya into viewer. Sabi ni ni Sister Vivienne Tacdeo, Suki, pa-shoutout naman ang mga exiters ng Germany. Lalo na si auntie mo, si Sister Ludi. Ayan. Shoutout po sa inyo kay Brad Pablo Mahinay, kay Sister Erlyn De Arce, kay Sister Vivian Tacdeo, at sa iba pang mga kapatid na exiters dyan sa Germany. Si Writer, Rosemary Writer. Sa Europe, sabi ni Sister K, ni Paring K, Paring K Ocampo. Naku po, si Randy Bergundo. Magaling mambola yun. Ayun. Shout out, sabi ni Popot Manimbo sa lahat ng mga exiters sa Europe. Sabi ni Exeter na ako, scam yan. Sabi ni Mari, nagkakaproblema na yung mga KNP kung sino mag-volunteer sa Midi Cuida. Nabawasan na yung mga doktor at nurse. Daming closet at exit. Mapapahiya na si DSR. Oo, mapapahiya na sila. Lalong-lalo na pwede silang idemanda niyan. Bakit? Gumawa sila ng memorandum of agreement. Naku, yan. Mapapahiya na kayo kasi puro kahambugan ang pinagagagawa ninyo. Hindi ginawa ng Panginoong Jesucristo yan. Nung nagpadilat ng bulag ang Panginoong Jesucristo, sabi niya, humayo ka. Huwag mong ipagsasabi. Bakit kumalat yung balita na si Kristo ay nagpapagaling? Dahil sa excitement ng mga ginawa ng mabuti ng Panginoong Jesucristo. Pero ang Panginoong Jesucristo mismo, hindi niya po yan ipagkakalat. Sabi ni Brother Ryan Wang, Brad Badong, meron ba mga kapatid na Brazilian na nag-exit na din? Secret. Yan po ang masasabi ko mga kapatid. And ayun, dumadami yung mga doctors na nagsisipag-exit ngayon mga kapatid. Ay, naku.
Ayan lang muna ang masasabi ko. Dumadami ang mga doctors na mga nagsisipag-exit ngayon. Mga kapatid na mga health professionals, alam po ng Diyos ang inyong mga puso. Mayroon ako mga pinos na mga merong 93 years old yata na doktor sa India na biro mo, how many years? 70 years na naggagamot siya na walang bayad. Tapos sasabihin mo, Daniel Rason, invalid ang mga ginagawang mabuti sa labas ng MCGI. Bakit? Kayo lang ba ang tinubos? Nako, ang kamatayan ba ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay exclusive lang sa MCGI? I doubt. Kaya Rhea sa Sondoncillo, napapahiya ka ngayon, no? Rhea sa Sondoncillo, na isa sa mga chiwariwap ni Daniel Rason, di napapahiya ka. Bakit? Biruin mo, kasama ka sa kasinungalingan, you are, ano ba tawag dito? Nakalimutan ko yung terminology Accomplice ka ni Daniel Rason. Biro mo, alam na alam mo yung tatay ni Daniel Rason ng bababae. Kaya nga sinundan niyo yung sasakyan niya kung saan siya pupunta. Tapos ngayon, sinasabi niyo, ipinagkakalat ninyo, ako ngayon ang kalaban ng Diyos. Rhea sa Sondoncillo, di napapahiya ka ngayon, Rhea sa Sondoncillo. Kahit umawit ka, kahit maggrosaryo ka pa, lumakad ka pang nakaluhod, kung hindi ka magbabago, Rhea sa Sondoncillo, maiimpyerno kang kagaya ni makakasama kang maiimpyerno ni Daniel Rason. Nakakatiyak ba ako? Oo, tiyak na tiyak kung maiimpyerno ka, Rhea sa Sondoncillo, dahil alam kong sinungaling ka, impacta kang Rhea sa Sondoncillo. Ipagkakalat nyo ngayon na masamang tao si Badong. Sinong masamang tao? Yung kumukupkup ng mangangalo niya? Biro mo, mangangalo niya yung tatay ni Daniel Rason. Pwede chick boy, pwede sa chick, pwede sa boy. Boylet pala niya, no? Number 1, first love pala ni EFS na huling nagni-nips to nips. Sabi ni Brother Ronnie Kipo de Rosario, follow up lang po, nasa na Free Hospital, Charity Village, senior monthly pension, MCGI consulate on every country, etc. Nasa na yung mga pinagmamalaki mong mga project. Yan. Ang dulo ng kahambugan ay matinding kahihiyan, Daniel Rason. Masyado kang hambog, Daniel Rason. Yan. So, napapahiya ka ngayon. Imbitahan natin si Mama Mary. Pwede po kayong umakyat, mga kapatid, kahit sino pong gustong umakyat. Wala po tayong pinipiling edad, wala po tayong pinipiling itsura, wala po tayong pinipiling antas ng pamumuhay, mga kapatid. Ayun, si Mama Mary. Ay, hindi na pala siya Mama Mary kasi hindi na siya hindi na siya ngayon si Maria Mercedes. Maria Mercedes. Maria Mercedes na laging hinahanap ni Saraguysoy. Saraguysoy, namimiss ako ni Saraguysoy. Ayun. Asar na si Daniel Rason na naman. Ay, nagpunta daw yun sa Hagunoy, dumalaw-dalaw pa. Ay, wow, pabota-bota pa yung dalawang gago. Si Japayuki. Pat lang talaga sila doon sa lumulusong sa baha. Oo. Maarte yung mga yun. Kaya maliligo yun ng alcohol. Anong ginawa nila sa Hagunoy? Meron silang dinalaw na kapatid. Di ba nagdadalaw na nga sila ngayon? Kasi nga wala nang yung mga matatandang kapatid dinadalaw nila. Kasi di ba kahit ngayon mga matatanda na
dati pang mga kapatid. Ngayon, nagtisitigil na rin sila. Oo, nagsisitigil na sa pagdalo. Oo, kasi nabubuisit na sa pagmumukha nila. Puro target na lang. Kaya dapat Oo. yung mukha na lang ang targetin eh. Oh, yung Chay ni Nanang Laon. Yung bali, yung inano na yon, yung dinalaw, bali, kamag-anak din ng Laon. Sino? Yung mga nasa Agunoy, mga galang yun, di ba? Oo, pero kamag-anak din yun ni Nanang. Related din yun sa kanya. Baka Nanang Dory, hindi ni Nanang Laon. Hindi. Hindi si Nanang Dory, yung nanay ni ano? Ni Maymay, Biner? Oh, ni Bernie. Hindi. Yung si... Iba naman yun eh. Kilala ko naman si Nanang Dory. Basta related din yung kina Nanang Laon. Patay na si Nanang Dory. Oh. Alam mo naman sina kaya ngayon hindi na nakakapaghari yung pagka yun, 'di ba, mga nanghihiram ng sasakyan yung mga alagad ng mga yan pag nakita yun ni Nips to Nips, babawiin ka agad. Oo. Ganun yung kawalang magsasawa silang magdadalaw niyan dahil yung mga kapatid ayaw na sa kanila. Oo, kasi nga siyempre, yung mga miyembro, naubos na lahat. Ang concern nila, hindi nila concern ng kapatid. Ang concern nila, abuloy. Wala nang hindi yung concern kapatid, no? Kalokohan. Kaya ngayon, mag-unat-unat na kamo kayo ng pag-ano sa mga kapatid at hindi na magbabalik yung mga yan. Kasi nakalis na eh. Kaya nga. Nakalayas na't lahat babalik pa masarap na nga ang buhay nila, wala kang pa-target, walang abuloy na sapilitan na sinasabi ni Bonjing, hindi ka namin kayo pinipilit na ganito. Bakit alangan pinipilit? Hindi sinasabi ni Bonjing, bakit maraming dapat bayaran na wish, kesyo ganito, bakit member ang nagbabayad tapos pag bandang uli siya ang pinapasalamatan, hindi naman sila nag-ambag. Correct. Biro mo ngayon, ang pinapasalamatan na lagi, si kuya at saka si ate na pokpok. Tapos puro sila negosyo, di ba? Sasabihin nila. Tapos, yung ospital hindi na natapos kasi marami silang business na binubuksan kaysa sa ospital na sinasabi nilang libre. Paano pa nila mabubuksan yun? Pang mental hospital na yan kasi lahat ng doktor lumalayas na. Sinong tarantadong yung professional nag-ubos ng kilay at ng tapos hindi mo naman papasweldohin. Correct. Sige nga. Pero mo, hindi mo na nga papasweldohin, pati yung panggas ng sasakyan nila, hindi mo pabibigyan. Tapos, eto pa. Eto pa. Nakalimutan ko na yung sasabihin ko. Yun, sasabihin ko pala. Yung mga kapatid, don't get me wrong, we are not character assassinating a single person when I say pokpok si Arlene Rason. Bakit? I am just reiterating and emphasizing, mga kapatid, I am just emphasizing na pinapasalamatan na po nila ngayon itong si Arlene Rason. Ano ba ang pamumuhay ni Arlene Rason? Di bali sana kung banal na tao itong si Arlene Rason. Ano ba yung pamumuhay niya? Isa lang po siya dating maglilinis ng tubo. Ako bang may sabi nun? Naglilinis. Bakit? Sa palagay mo ba, ano ang gagawin nun dun sa Japan? Magmamatim-matim-timan siya. Hindi siya nakakuha ng customer. Hindi siya hustler. Kaya nga nakuha niya si Bonjing Kaya nga inano na siya pinorgood na siya ni Bonjing kasi si Bonjing ang nauto niyang gusto. Kaya nga iniwanan niya yung Hapon Kasi sabi siguro ni Japayuki, mas may future siya dito kay Bonjing. Si Bonjing tatanga-tanga. Oo. Si Bonjing. At saka parang lang yan. Parang si lang yan. Si kasing pangalan nitong si Herodias. Si Bonjing kasi dati, alam ko yan, hihiwalay si
nagalingan Japayuki. si Herodes. Sabi ni Herodes, kahit anong hilingin mo, ibibigay ko sa'yo. Sabi ni Herodias do sa anak niya na sumayaw kay Herodes, sabihin mo, hingin mo yung ulo ni Juan Bautista. Ayan. So, ganun din ang ginalingan masyado. Kaya nga, di ba, sabi nga ni Alikabok, ni Jesse Rason, sabi niya, yumuyug-yug yung kotse sa PICC. Oo, kasi si Sa Kamote, CCP complex, I mean. pinababa muna si Kamote. Tapos maya-maya. Maya-maya, yumuyug-yug yung sasakyan. Ba, para yatang may bagyo Gumawa na pala ng bagyo tong si Bonjing doon. Doon pa talaga sa public. Gusto talaga niyang maging fame. Password din niya ako Hilig talaga si Bonjing na pumatong sa sasakyan. Si si RS. Si RS yung sinasabi ko sa yung taga Bulacan. Si RS. Si RS yung jowa niya. Kapatid ni yung kumakanta. Almira? RS nga, kotosin ko to eh. Hindi, kasi dati, itong si, di ba, may nagkakagusto nga sa kanya. Yung lahat naman nagkakagusto sa kanya, ay, inaayawan naman niya. Ang mas gusto Sino niya daw siguro si Kamote? Sino daw si Kamote? Si Kamote, yung pinsan, buo niya rin, na driver niya, na anak ni Uncle Rolly. Si Jessie. Rason yun. Rason, tsaka sorry. Kinukwento kinukwento ni Ate Lisel na muntik daw siyang i-rape ni Jessie. Kalokohan. Ikaw ba? Sa palagay mo, alam mo naman si Nips to Nips at saka si Bonjing. Mabibigat ang mga kamay niyan. Sa palagay mo, kung re-rapin si Kutog na tarantado, gumagawa pa ng issue. Kunyari ako ng kapatid, alam naman ng violente yung pamilya na yon. Hindi ba bubugbugin si Alikabok? Eto merong tanong dito. Sabi nga, merong nagpapaano. Sabi ni MCGIADD, Badbadong, kumustahin niyo naman po yung Betamax ni Don Kapulong, baka maalikabok na. Malamang. Teka nga, sarado ko naman yung pinto kasi Mege. Ano na naman yun sa Lolo Boy. Si Lolo, may tawa kang tao. Sabihin ni Lolo Boy. Naman mo si Lolo Boy. Don Kapulong. Paano, kumusta na yung mga Betamax mo? Baka kinakalawang na. Sariwa ang sugat ni Nene. Noon, Betamax pa, tapos naging DVD, tapos collection pala nila. Mahilig talaga silang kolekta. Siyempre, si Japayuki, natural magko-collect din yan Japayuki yan Si Bonjing, yung mga VHS tape ni Bonjing. Si Leandro Valdemora at si Priscilla Almeda. kasi nga si Bonjing, 'di ba nga, parang desperadong si Bonjing, yung artista. Si Gardo Versoso. Gardo Versoso. Siya naman si Machete. Diba yung may picture nga siyang naka-brief, tas nakaganong pa. Diba? Alam mo rin yun, di ba? Oo, nakita ko yun doon sa may basement. Dati kasi nandun sa may basement yun Naka-display pa nga. Ayan. Mga kapatid, meron na magpapatunay sa sinasabi. Kung may picture talaga, si Bonjing na nakaganyan siyang basang-basa siya. Basang-basa sa ulan. Basang-basa sa ulan. Naka-pek-pek short siya. Naka-pek-pek short. Malamang siguro yung string bikini ni Japayuki, baka inaagaw niya pa.
Ano na naman yan? Umiikot na naman ang tumbong ni Bonjing yan. Tarantado to, nag-live na naman. Sinabayan tayo patay sa SPBB. Oo, kasi para ka mo merong ano. Totoo naman eh. Tsaka nakita ko rin yung mga picture na yun. Alam nga naman pang-invento. Dati kasi yung bahay nila yung doon sa may apalit yung nilulubog. Oo, Doon sa sa may, Gonzales. oo, sa likod ng Gonzales, yung may duplex. Ka-duplex niya si Ate Beck. Totoo yun, yung picture na sinasabi ni Badong. Yung naka-brief. Maliit nga yung brief niya doon eh, di ba? Pek short. Dalawang piraso yung picture na yun, dalawang piraso. Kaya nga ang mga friend niya, 'di ba? Ang friend niya si yung magandang lalaki, yung BFF niya. Yung pinalit na sa UNTV si Eusebio. Jay Eusebio. Oo, baka lover boy din niya yun. Pangit ni Jay Eusebio eh. Pero si Bong, pogi naman si Bong. Baka niya, lover din. Baka meron siyang lihim na pagnanasa. Kasi nga, ang natatandaan ko dati nung kinukwento ni Kamote. Merong tanong dito, sabi ni Braga Edmark. Barbie din po ba si Koya? Oo, Barbie. Barbie nga eh. para din yung tatay niya. Chick boy. Merong pinagmanahan. Kasi sa magkabilang side sa Soriano at saka sa Rason. Kasi meron namang bading din sa Rason at saka sa Balagtas pala. Lalo na sa Soriano, maraming bading. Kaya mga possible na si Bonjing. Kasi dapat siguro itong si Japayuki, hiniwalayan na niya yan before eh. Sabi nga kasi natakot siya kay Japayuki na i-reveal niya yung mga kung ano-anong. Oo, parang tinatakot siya ni Japayuki. Ngayon din naman, na-reveal din naman. Kaya nagsisisi siya sigurong alipin. Tarantado itong Japayuki na to, ano pa ako. Kaya kumbaga, umano na lang siya, kinarir na lang din niya. Kaya mapahiyangan naman siya. Kaya nga, pinayaman niya yung family ni Japayuki. Tignan ninyo, biro niyo mga kapatid, brusko si Daniel Rason, di ba? Ba't di siya makabuo? Nakita mo ang laki ng tiyan, di ba? Mukha nga naka-belt bag pa to si Bon? Akala ko naka-belt bag siya. Tiyan Hindi, ba yun? tiyan. Ay, ganun ba? Ako kasi mahilig ako yung backpack ko, nilalagay ko sa harapan ko, lalo na pagka nasa biyahe. Tapos, pinapatungan ko ng para hindi halata. Akala ko ganon. Diyan pala yun. Hindi na yan tayo potoy-toy na. Sa laki ng tiyan. Hindi na umaabot. Ang lit-lit pa naman na supot. Nasa tayo nawala. Patay. Siya, pagong, dihila. Lalo nga, pag tumalamig, di lalo nang wala. Lalo. Nanonood si Joey, si Elijan Rason. I-shoutout mo. Isa din niyang jutay. Naku, nakpateng bata yan di ba? Nandun ako nun. Jutay din yan dati. Tawag ko nga dati dyan, si Moy. Si Moy. Lakas kaya kumain niya. High blood kaya yan. Mabait naman si Moy ni Ate Ruth. Hindi sabihin nga, may yung anak ni Ate Ruth. Kasi nga, para rin siya si Tom eh. Sa taba. Dati kaya matabayan, di ba? Oo. Kinakain pati tayo niya. Tapos dati na high blood yan, kabata, 150, ang dugo niya, 150, 100. Kakakain. Katakawan. Kaya si Kuala.
Takaw-takaw may kasi. Yan si Joey Boy, nagtanong yan sa akin dati. Nasa stage kami noon eh. Kasi sinama ko siya sa National Choir. Member ako ng National Choir dati, di ba? Sabi niya sa akin, Kuya Badong, sabi niya, meron akong itatanong sa'yo. Wag mong sasabihin kay mami tsaka kay daddy. Sabi niya, ampun ba ako? Ampun lang ba ako? Sabing ganyan ni Joey Boy. Ba't mo tinatanong yan? Kasi sinasabihan daw siya ng mga kaklase niya na ampun siya. Yung mga, totoo naman ampun siya. Ang nanay mo ka mo baka binibilihan mo pa sa tindahan, si Muslim. Wala na, patay na yung nanay at tatay niya. Biro mo, namatay yung nanay at tatay niya, hindi niya man nalaman na nanay. Ano? Nung maliit pa siya noon, laboy-laboy doon sa Central, may tindahan pa doon malapit kay Apong Ating. Oo, si Stes, sawa ni Brad si Muslim. Bong Swing. Oo. Kaya naman nalaman ko na yun yung ano niyan. Ba't ko itong parang kamukha niya? Kasi nga nangungutang yun ng pera kay Quals. Taga-singil ako. Yung mga nangungutang doon, ako taga-singil. Kolektor ako ng 5-6. Kolektor ka ng 5-6. Ayan. Ayan pala eh. Isa ka sa magpapatunay na nagpapa 5-6 talaga si Kuala Lumpur. Alam mo, yung mga yan, mahilig yan magbigay ng pera. Tapos alam mo, yung iba, kapag hindi nakapagbigay, pinatutubuan nila yon, tumutubo yon. Tumutubo yung biro pera. mo yung interest, nag-i-interest pa. Oo, ganun sila. Hindi sila papayag na hindi babayaran ng interest. Meron nga rin sa pagkain iba, dinidemanda pa nga nila. Siyempre, sila, mabilis silang makapag ng demand letter. Dahil wala yung pagka kunyari magpapadala ng demand letter, dinwanda na, ganon. Siyempre, iba natatakot. Kaya nagbabayad ng interest talaga. Tsaka sila talaga sila ng 5-6. Diyan mismo sa Central, yung mga worker dyan. Yan, mga kapatid Yang Central sa Apalit, pugad yan ng mga 5-6, pugad yan ng 5-6. Ang reyna ng 5-6 po dyan, si Kuala Lumpur, si Beth Rason. Si Kuala Lumpur, kasi minsan hindi sila nagpo-front. Siyempre, ayaw nilang ma-mention na sa kanila yun. Alam mo naman sila, matakaw sila sa pera. Lahat sa Brazil nga lang sa Brazil, tuwing magpapadala kami ng pera, yung mga kasamahan ko, biruin mo ang gagawin niya, para kang nagpadala sa Western Union. Magkano lang naman ang allowance na binibigay ni Bes? Sila, matindi. Ding wala silang hindi po pwede sila yung magpapahiram ng pera ng walang tubo. Ngayon, sino ang masamang tao ngayon? Mga kapatid, biruin mo yung para sa akin na according sa batas, karapatan ko yun, hindi nila binigay. Ano ko yun? Commission ko yun sa doon sa naibenta kong property sa kanila. Biruin mo, sila ang buyer tapos kinuntsaba nila yung seller na miyembro din para pasamain ako. Ganon sila kasama. Ganyang kasama ang kanilang budhi sa kapwa-tao. Ngayon mga kapatid, na mga nakikinig at makikinig sa bidyong ito, sino po ba ngayon ang masamang tao? Ang yung sabi ng Biblia, ang masama umihiram, hindi nagsasauli. Itong tao na to, itong si Beth Rason na to, hindi nga lang po paghiram Mga kapatid, ang ginawa niya yung karapatan ko. According sa batas ng tao, hindi po niya binigay at sinisiraan pa ako. Walang yakang Beth Rason ka. Tignan mo ngayon. Yung ginawa mo sa akin, pati anak mong si Lisel Kapulong, isinusuka ka na. Pares kasi silang matakaw sa pera Pera-pera. Siyempre parang takot silang ng pera. Parang akala mo na sila nagdadayaan.
nag-aagawan pa sila sa, kunyari, meron nakakalat doon sa central, may nakakalat na kung ano. Ayan, sinits-tunits, kukuhanin na niya yan. Kunyari, yung videoke, yung bilyaran, at sakay na sa tarakyan. Sakay na sa tarakyan. Ito pa nga meron pa nga ano, meron pang usapan si Joey at saka si Beth Rason, yung nanay ni Danya Rason. Ako, hindi ko na matandaan kung pinepedicure ko ba nung time na yun si Beth Rason or minamasahe ko. Nag-uusap sila. Di ba yung kantin sa La Verdad ang nagmamanage na nun, yung magulang ni Danya Rason. Ngayon, meron kasing mga booth doon sa labas ng kantin. Magtitinda daw si Sid ng milkshake, si Yeye ng ganito. Tapos ang sabi ni Beth Rason, gusto daw nila sila na lang ang yumaman, yung pamilya ni Lisel Capulong. Tingnan mo nga, sino ba 'yon? Anak niya, apo niya. Sabihin, bakit, kunyari, sa ganang akin, ako 'yon. Sige, magtinda kayo. Ba't mo pipigilan hindi naman iba. Yun nga, kadugo pa na natatalon. Paano kung hindi lalo kadugo, di lalong tabla-tabla. Oo, tabla-tabla. Kaya tingnan ninyo mga kapatid, sino-sino na lang po ang nagtitinda ngayon sa Central sa Apalit. Si Lisel Capulong, si Beth Rason, tsaka si Arlene Rason. Tatlo na lang po na monopolize na po nila ang Central. Not unlike during the time of Brother Eli Soriano, lahat ng mga kapatid na rehistrado na member ng kooperatiba, nakakapagtinda. Kahit nga hindi membro ng kooperatiba, lumapit kay Bes na, Brad Eli, wala na po akong financial support, matanda na po ako, magtitinda lang po ako ng pamani-mani lang. Baka po pwedeng, pinapagbigyan ni Bes. Yun naman ang kagandahan kay Bes. Kahit ano yun. Nakakapagtinda si Kalkal. Hindi na nakakapagtinda si Kalkal. Ang sinasabi ni Bonjing, hindi pa ba sapat ang binibigay ko sa inyo? Bakit hindi mo hayaan magpagal para maano sila? Bakit anuhin mo? Gaya niyan si Jane, di ba? Sino? Di ba? Si asawa ni Willie. Di ba dati? Hindi naman diba, nagtitinda yun. Hindi naman nagtitinda yun. Hindi na ba sila, hindi ba nagtitinda? Kaya ngayon nasa na ngayon yun? Ayun, di pala mo ni Danya Rason. Di ba tatanga-tanga kasi siya, ba? Bakit pumayag siya na di ba isang tanga? Oo. Isang tanga at kalahati. Siya, sisingalipin din yan bakit siya papanig sa... May katapat naman pera din yun mga mukhang pera, para sila mga mukhang pera. Panginoon nila ganyan na ganyan nga ang nangyayari. Mga kapatid, pineperahan lang po kayo. Ngayon, kung sa tingin po ninyo, nagsasabi lang po kami ng kasinungalingan, di mag-obserba kayo. Merong kapatid na nag-message sa akin kanina kasi. Sabi niya, Brad Badong, dati po akong worker, sabi niya ganyan. 16 years po akong worker. Hindi na po ako worker ngayon, sabi niya ganyan. Nag-oobserba po ako sa mga nangyayari ngayon sa MCGI. Nakakalungkot po dahil yung minahal nating religion before is nagkakaganyan na po. And mga kapatid, hindi lang po kayo ang nalulungkot ako dahil talagang minahal ko po ang relihiyon na yan. Ni sa hinagap, hindi po sumagi sa isip ko na magtatalo sira ako. Kaya lang, hiningi po ng pagkakataon ito, mga kapatid. Biruin mo, ako na nga itong minaltrato, ginamit, etc., dinaya, and all. Tapos ako pa yung papasamain at palilitawing masama. Mapapaniwala nyo ba, Danya Rason, yung pamilya ni Brad Josel Malyari? Hindi nyo mapapaniwala yan. Dahil pagka naniwala kayo, Brad Josel, alam na alam ninyo sa sarili ninyo
nasusumpain kayo ng Diyos, Brad Josel Malyari. Dahil alam na alam ninyo sa puso ninyo kung anong klaseng tao si Badong. Brad Josel Malyari. Kaya nga takot si di ba? Si Daniel Rason, na pangalanan si Badong. Bakit? Pagka nalaman niya ni Mamilet, naku, isusumpa yan. Isusumpa ni Mamilet si Daniel Rason. Kasi nga si Bondi nga, hindi mo malaman kung anong takbo ng utak. Napapadala siya sa palda ni Japayuki. Kargado ng aliw. Kinargado ng aliw, kaya tuloy, naloko siya ng gusto ni Japayuki. Siya ngayon ang pinaikot. Ikaw ba naman Pinaikot siya ikaw ba naman ang magkaroon ng intensity 10? Di ba tanga-tanga? Intensity 10 sa CCP complex. Nagulat tuloy si Alikabok, si Kamote, na ano ito? Umalis ako, ba't yumuyug-yug itong sasakyan? Siyempre, sabi nga sa isip siguro ni Japayuki, gagalingan ko na to at lalo nang mawindang tong si Bonjing. Todo na to. Sabi siguro, todo na to. Tinodo ng gusto, kaya pati iglesia binudol. Nasa na po ngayon yung ipinagmamalaki ni Brad Eli Soriano na mga kapatid, pag namatay ako, itong property ng iglesia ay nakapangalan sa iglesia, mga kapatid. Nasa na ngayon yung pinagmamalaki ni Brad Eli? Nakapangalan na po, mga kapatid, ang 80% ng shares of stock kay Arlene Rason, mga kapatid. Yan po yan po ang masaklap na katotohanan, mga kapatid. Kaya pati po yung kapatid ni Daniel Rason na pangunahing nagmalasakit sa pagpapagal sa pagninegosyo para sa gawain nung buhay si Brother Eli. Ngayon po'y masama din ang loob sa kanyang kuya na si Daniel Rason dahil wala man lang po sila kahit 50% o 30%. Magkano lang po, ilang percentage lang po ang kanilang shares sa asset ng iglesia, mga kapatid. Inubos na ni Japayuki sa kalalagyan ng pangalan mga milyonary. Opo. Ngayon, dun sa mga nagsasabi na hindi niyo naman din mapapaniwala ang mga kapatid dahil kagaya nga nung nakaraan, kausap kong Exeter sa Canada, sabi ko, tumutugtog na po yung kampana. Kailangan ko na pong ibaba ito dahil mag-a-attend po ako ng misa. Yun. Hindi po ako magtatayo ng iglesia, mga kapatid. Hanggang ngayon, nag-oobserba ako sa mga religion. And kahit naman wala tayong mga kapatid, ang pinopost ko nga po, di po ba, ang tunay na religion ay ang pagkaawang gawa sa kapwa-tao. Compassion is the true religion taught and built by our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Compassion is the true religion. It is written, clearly written, in the book of James 1:27, the pure and undefiled religion is this, mga kapatid. Ang tunay at walang dungis na reliyon, ang dalisay at walang dungis na reliyon ay ito, dalawin ng mga ulila at mga babaeng bao. Kaya mga kapatid, hanggang dyan po at happy SPBB sa inyong lahat, mga kapatid. Ayan, Mama Mary. Maria Mercedes. Ano na kasi ako? May siguro signal. Ayan, ano na kasi, ma-empty bat na ako, kaya nagpaalam na ako. Mga kapatid, ayaw namin kunin ang so much of your time. We don't want to take so much of your time. And malapit na rin po ako ma-empty battery. And to all of you, our dear brothers and sisters in Christ, we are leaving you the greetings of true love and the truth
Mga kapatid, binabati po namin kayong lahat ng tunay na pag-ibig at ng katotohanan. Sana po mamalaging palagi sa ating mga puso ang kapayapaan ni Kristo, na tinawag din naman kayo. At kayo'y maging mapagpasalamat. Maging mapagpasalamat po sana tayo mga kapatid, anumang kalagayan na maging lagay natin sa buhay. Tuloy lang po mga kapatid ang pakikipagbaka, ang laban sa karera ng buhay. Lumaban po tayo ng patas mga kapatid. Okay na po yung tuyong subo kesa naman hamunado ang ano mo hindi ka naman makakatulog ng maayos. May impatyo ka pa kung galing yan sa masama. Mga kapatid, lumaban po tayo ng patas. At hindi po masamang magtinda ng kung ano-ano basta marangal ang ating pong hanap buhay. Mas ano po yan, mas ikararangal mo kesa sa kumakain ka nga ng hamonado galing naman sa nakaw. Kagaya ng mga nasa gobyerno ngayon. Sige po mga kapatid, ingatan nawa po kayong lahat ng Panginoon. Hasta la vista.